Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Lonely Sniper 16. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At bago natin umpisahan ang kwentong ito, gusto ko lamang pong manghingi ng favor, paki-subscribe ang ating channel at pindutin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo ipapasok kasi may tao. Ayan tuloy, nilabasan na ako. Ngayong araw mga idol ay may isa na naman tayong kwento mula kay Jordan at kay Lily. Ako si Lily, 28 years old, mula Leyte. At ang aking boyfriend ay si Jordan na 39 years old, mula din dito sa amin. Isa siyang construction worker at ako naman ay nagtatrabaho sa isang malaking mall dito sa amin. Nagkakilala nga kami dito sa aking trabaho ni Jordan. Dahil nga nagtitinda ako ng mga alahas, ay nagandahan siguro si Jordan sa ating mga paninda kaya lumapit siya sa ating store at nagtanong kung magkano yung kwintas. Hi! Magandang araw. Magkano yung kwintas na yan? Sabi ni Jordan. 492. Pero may discount pa yan. 18 inches po yan. Bagay na bagay po sa inyo yan, sir. Yan ang sabi ko kay Jordan. At dahil nga bagong sahod siguro si Jordan, at nagustuhan niya talaga ang kwintas na yon, ay binili niya nga ito. Sabi niya sa akin, babalik siya kapag hindi nangitim dahil ang sabi niya ay acidic daw siya. Kaya ipinaliwanag ko naman sa kanya na kapag acidic siya, ay sadya lamang na nangingitim ang silver, pero pwede naman itong linisin. At umalis na nga si Jordan sa tindahan dahil nabili naman na niya ang kanyang gusto. Gaya ng mga customer ay bumabalik kapag meron na naman silang budget para sa mga gusto nilang bagay. At sa hindi ko inaasahan ay bumalik nga si Jordan sa aming store. Hi! Nagbalik ako. At nagtanong nga siya kung magkano naman yung katulad ng necklace na binili niya na kung may partner na bracelet. At itinuro ko nga yung bracelet na kagaya ng kanyang biniling necklace. Habang isinusukat ko ang bracelet sa kanyang braso, bigla kong tinanong ni Jordan, anong pangalan mo? Para pag bibili ulit ako next time, ikaw na lang yung hahanapin ko. Sambit ni Jordan sa akin, hindi mo ba nakita? Nandun sa resibo na binigay ko sa'yo nung unang bumili ka. Ah, ganun ba? Hindi ko napansin eh. Pero bibilhin ko na to para malaman ko yung pangalan mo. Habang isinusulat ko sa resibo kung magkano ang kanyang binili, ay inilagay ko nga ang aking pangalan sa resibo at nabasa niya na Lily. Ang ganda pala ng pangalan mo, Lily. Ako nga pala si Jordan.
ngumisi lang ako sa kanya na para bang may ibig din sabihin ang kanyang ngiti. Nagpaalam na nga si Jordan sa akin habang patanghali na dahil magbe-break na rin naman ako at narinig na nga ni Jordan ang sambit ng aking kasama na magbe-break ka na ba, Lily? Sabay tayo ah. Yan ang sambit ng aking kasama sa store. Narinig nga iyon ni Jordan. Uy! Magbe-break time ka, Lily. Pwedeng pasabay, hindi pa kasi ako kumakain eh. Hindi ko sinagot si Jordan dahil nahihiya nga ako at nandun yung aking manager. Naghintay si Jordan sa malayo nang hindi ko alam. Paglabas ko ay hindi na sumama ang aking katrabaho dahil mas pinili niya na kumain na lang sa store. Nagulat na lang ako biglang may tumapik sa balikat ko. Uy Lily, saan ka kakain? Pasabay naman. Kasi parang ang lungkot naman kapag ako lang mag-isa. Diba? Di ka ba nalulungkot pag ikaw lang mag-isa kumakain? Araw-araw mag-isa ka lagi kumakain? Hindi sanay naman na ako. Tugon ko kay Jordan. Sige na nga, sabay na nga tayo. Libre mo ako Sabi ko kay Jordan. Oo naman, syempre, lilibre kita. Ako nag-aya eh. At habang kumakain kami ni Jordan, ay marami kaming pinag-uusapan. Nagulat na lang ako dahil ang dami ko ng kwento sa kanya. Hindi ko na malayan, tapos na palang oras ko. At yun nga, nagpaalam na ako kay Jordan na babalik na ako sa aking trabaho. At inihatid nga ako ni Jordan sa aming store. Pero hindi na siya dumiretso kasi nahihiya din siya sa mga katrabaho ko. Halos araw-araw na sa ginawa ng Diyos, araw-araw na akong binibisita ni Jordan na kahit hindi naman niya kailangan yung mga binibili niya, makita niya lang ako, ay bumibili siya kahit sa hindi naman kasya, basta lang makabili siya, bumibili siya talaga para lang mahawakan ang mga palad ko. Hanggang sa lumalalim na ang gabi ay uwian na. Hindi ko na malayan na iniintay pala ako ni Jordan na aming uwian. At doon niya nalaman kung saan ako nakatira. Uy Lily, gabing-gabi na pala kapag umuwi ka. Di ba delikado? Gusto mo, lagi na lang kitang susunduin para may kasabay ka. Uy, wag na, nakakahiya naman, di ba may trabaho ka pa? Magpahinga ka na lang. Kasi hindi naman pare-parehas ang uwi ko, minsan mas maaga, minsan ganitong oras. Salitan kasi kami ng mga katrabaho ko. Sambit ko kay Jordan. Ganun ba? Hindi, okay lang. Wala namang problema. At ganun nga ang aming usapan, basta uwian ay iniintay na ako ni Jordan. Nang hindi ako nakikita ng aking mga katrabaho na may sumusundo na sa akin araw-araw. Hanggang sa isang araw ay hindi na nakapagtiis si Jordan. Inaya niya ako na lumabas kami. At dahil nga napaaga ako ng uwi mula sa trabaho ay pinaunlakan ko ang kanyang aya. Dahil hindi naman na ako lumalabas. Dahil pagod lagi sa trabaho. At dahil may kasama naman na ako, ay pumayag nga ako sa paanyaya ni Jordan. Dinala niya ako sa isang bar. Tinanong niya ako kung umiinom ba daw ako. Sagot ko sa kanya, yung lights lang, ayoko ng hard. At yun nga ang kinuha ni Jordan na inumin.
Uy Jordan, feeling ko lasing na ako ah. Tama na ito, uwi na tayo pagkatapos nitong isang bote. Sabi ko kay Jordan, oh sure, walang problema, mukhang naboboring ka din naman dito eh, hindi ka yata sanay. Sabi ni Jordan sa akin. Pero sabi ko kay Jordan ay hindi naman, napunta din naman ako dito kaso nakakaya na rin kasi parang sobrang daldal ko na. Napasobra na yata tayo ng inom. At habang inuubos namin ang isang bote na in-order ni Jordan ay bigla niya akong hinawakan sa balakang. Akala ko ay magagalit ako pero hindi. Hinayaan ko na mas hinigpatin niya pa ang hawak niya sa aking balakang para mapaglapit ang aming katawan. Nagdikit nga ang aming katawan, mas lalong uminit ang aking pakiramdam. Ramdam ko na rin ang init ng kanyang hininga habang magkalapit ang aming mukha. Hindi ko na rin alam kung ano yung pakiramdam nung time na yon, kung sobrang lasing na ba ako or naiinitan lang talaga ako. Hinahayaan ko si Jordan na hawakan yung mga bagay na hindi ko inaasahan. Natameme ako habang gumagala ang mga palad ni Jordan. Lalong-lalo na nung naramdaman ko na ang kanyang mga palad ay naandun na sa aking bundok. Habang nilalaro ng kanyang daliri ang aking mga utong, ay nararamdaman ko na basa na ang aking pechay. Iba na ang aking nararamdaman, na buong akala ko ay pagagalitan ko siya dahil sa ginagawa niya. Dahil hindi ko pa nga siya boyfriend, ay medyo umiwas ako ng kaunti, umusod ako ng upuan. Pero konti lang, ramdam ko pa rin ang kanyang mga balat. At inalis na rin niya ang mga kamay niya sa aking dibdib. Nagpaalam nga ako kay Jordan na pumunta ng banyo dahil naiihi na rin ako. Pumayag nga siya. Pagbalik ko, ay may isa namang bote na in-order si Jordan. Tag-isa na naman kami. Uy, sabi ko sa iyo, tama na yung isa. Bitin pa ako sa isa eh. Dagdagan na lang natin to, ito na lang. At hindi na nga ako umimik. Hanggang sa may na musika na napakaganda at inaya akong sumayaw ni Jordan. Hinawakan niya ang aking mga palad at nalalayang tumayo at sumayaw nga kami. Sitayuan na rin ang mga tao para sumayaw din. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang hininga dahil sa pagbulong niya sa akin. Pagtapos nito, pwede ba kitang ayain? Wala ka naman yatang kasama sa boarding house eh. Pwede ba tayong... Hindi na naipagpatuloy ni Jordan ang kanyang sinabi dahil sinagot ko kaagad siya. Uy, hindi pa nga kita jowa, di ba? Bakit sasama na ako sa'yo sa ganung lugar? O di ngayon, sagutin mo na. Sagutin mo na ako, Lily. Yan ang sambit ni Jordan. Ngumiti lang ako at hinalikan ko na lang sa pisngi si Jordan. Uy, ibig sabihin nung halik na yon, Lily, tayo na. Tumango ako kay Jordan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Lahat ng mga sinasabi niya ay sumasang-ayon kaagad ako. At pagkatapos nga ng isang bote ay binuksan na ni Jordan ang isa pang last na bote na iinumin namin. Pagkatapos noon ay talaga namang ramdam ko na ang pagkahilo ko. Hanggang sa sumakay na nga kami ng taxi
At nagpunta nga kami sa lugar na unang-una ko pa lang na maranasan na makapunta sa ganong lugar. Malamig at may isa lang na kama at puti pa ang mga punda at mga kumot dito. Habang nakaupo ako sa kama ay nagpunta si Jordan sa banyo. Narinig ko ang pagbuhos ng tubig sa banyo. Pagkatapos ay lumabas si Jordan na nakatapis na lamang ng puting tuwalya. At dahil napasobra ang aking inom, ay pumasok din ako sa banyo para maghilamos. Pero sa sobrang mainit na nga ang nararamdaman ko, ay binuksan ko na rin ang shower at naligo. Nagulat na lang ako, biglang bumukas ang pinto. Sumunod pula si Jordan. "Uy Jordan, anong ginagawa mo?" Pero suminya si Jordan na wag na lang akong maingay, na wag na lang akong magsalita. At gaya ng dati, sinunod ko na naman ang kanyang gusto. Habang nakaakap sa akin si Jordan, ay ramdam ko ang matigas na bagay sa aking likuran. Ano kaya itong ginawa ko ngayon? Bulong ko sa aking sarili. Bakit sumama kaagad ako sa lalaking ito na hindi ko pa lubusang kilala? Pero hindi ko na namalayan na ang mga kamay pala ni Jordan ay nilalaro na ang aking mga utong. At yung isa naman niyang kamay ay nakapasok na sa lungga o sa bukana ng aking pechay. At hindi ko na rin namalayan na hawak-hawak ko na ang matigas na si Junjun. Maya-maya ay hinila na ako ni Jordan sa kama. Hinayaan niya akong nakaupo sa kama at pinunasan ang aking buhok dahil basa pa ito. Pinatay niya rin ang aircon dahil sabi ko ang lamig. Habang pinupunasan niya nga ako sa buhok ay nakaharap siya sa akin at nakita ko ang tayong-tayong si Junjun. At dahil nga merong nakita si Jordan na blower sa kabilang mesa ay kinuha niya ito. Pinatuyo niya ang aking buhok. Maya't maya pa lamang ay dahan-dahan na hinalikan ako ni Jordan sa labi. Hanggang sa maihigan na niya ako sa kama. Inimpisahan ni Jordan mula ulo hanggang paa ang paghalik sa akin. Hanggang sa bumalik siya sa aking mga utong at nilaro-laro ito sa pamamagitan ng kanyang tila. Tumagal ng ilang minuto sa aking dalawang dibdib habang binubuhay niya rin si Pechay at nakahawak siya sa aking tinggil na ang sabi ko, Jordan. Yan ang sambit ko kay Jordan. Walang imik si Jordan at patuloy ang ginagawa niyang paghagod sa aking mga At yun ay wala na akong nagawa kundi sumunod na lamang kung ano yung inuutos niya. Hawakan mo si Junjun. At sumunod na naman ako sa kanya. Habang nakasibasib si Jordan sa aking pechay ay may lumalabas sa dulo ni Junjun. Malagkit. At ang tanong ko kay Jordan,
Nilabasan ka na yata. Hindi umiimik si Jordan dahil busy siya sa pagkain ng pechay. Habang kinakain niya ang aking pechay, ay nilalaro din niya ang aking tinggil. Sobrang sarap, Jordan. Ang galing mo. Tagalan mo pa. Hindi ko alam na ganyan ka pala kagaling, Jordan. Yan ang aking sambit kay Jordan. Maya-maya pa lamang ay pumatong na nga si Jordan at nag-umpisa na siyang pumayo. Habang kumakanyod si Jordan ay wala siyang narinig sa akin kundi ang malakas na ulong. Ungol na halos marinig na sa kabilang kwarto. At hinayaan ako ni Jordan na gawin ang mga bagay na iyon. Sige lang, umungol ka lang. Wala naman nakakarinig sa atin dito. Pagkatapos ng ginawa ni Jordan, ay pinatalikod niya ako habang nakahawak ako sa gilid ng kama. At yun nga, yun yung sobrang napalakas ang aking ungol. Dahil yun na yung sa buong buhay ko ay napakasarap na ginawa. Sa lahat kasi ng nakarelasyon ko, ngayon lang ito nangyari sa akin. Kakaiba si Jordan. Kakaiba talaga siya. Kasi sa mga dating nobyo ko dati, hindi naman nila ginawa yun sa akin, bulong sa aking sarili. Habang gumagawa at nagtatrabaho nga sa likuran ko si Jordan, ay hawak-hawak niya rin ang dalawa kong nipos. At nung naramdaman ko na medyo pumipintig-pintig na si Junjun, ay alam ko na lalabasan na si Junjun. At sumabay nga ako nung binilisan niya na, ay binilisan ko din ang pag-ungol ko. Maya-maya ay sumigaw na si Jordan. Lily, ang sarap mo. Hindi ko akalain na ganito ka pala kasarap. Maraming salamat. Hindi ako nagsisisi sa ginawa natin. Uy, Jordan, bakit mo pinutok sa loob? Pananagutan ko ang ginawa ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sambit ni Jordan. At hinayaan ko nga na hindi muna alisin ni Jordan ang kanyang junjun sa aking bukana dahil ramdam ko ang pagpintig ni Junjun sa loob ng aking pechay. At ramdam ko rin ang mainit na bumubulwak na katas ng kanyang Junjun. Maya-maya ay inalis na nga ni Jordan ang kanyang Junjun at nagtungo ako sa banyo para maghugas. Pagbalik ko sa kama ay naghihilik na si Jordan, napagod. At syempre gawa na rin ang aming ininom na alak. Nahiga na rin ako sa tabi niya at niyakap ko siya habang tulog. At kinaumagahan ay pumasok ulit ako sa trabaho. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Bago natin tapusin ang aking kwento, mga idol, ay pakisubscribe muli ang ating channel at pindutin ang tiny notification bell para ma-update ka pag meron tayong mga new upload videos. God bless at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng aking mga channels. Bye!